So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, napapansin ko nga po mga minamahal, after nga pong nagsipirmahan ang humigit kumulang 215 dyan sa House of Representatives, abay mukhang pinalaganap at feeling ko gumagana na po, activated na po ang troll farm. Kung totoo man na merong troll farm, pero sa nakikita ko mukhang meron nga itong kampo ni former President Duterte at gumagawa na po sila mga minamahal ng movement na kung saan inuuna nilang sirain ang reputation ni House Speaker Martin Romualdez at ng unang pumirma na si Congressman Sandro Marcos. So mga minamahal, tingnan nyo to People's Radio Tonight. Yan People's Radio Tonight. Sabi dito, no to fake news. Huwag magpabiktima sa maling impormasyon. Maging mapanuri sa ating mga nababasa sa social media. Huwag maging parte ng pagpapakalat ng fake news. Palaging mag-HOR, fact check. So ngayon, mga minamahal, makikita nyo itong photos na to, no? O, yan. Fake edited photo. Which is makikita nyo na mayroong pera si House Speaker Martin Romualdez na parang ibinibigay dito sa isang kongresista. Tapos nandyan din si Congressman Sandro Marcos. Diba? Parang mga nagkakatuwaan, ganyan. So makikita ninyo, ang sabi pa nga dito, after impeachment, if the price is right, everything is all right. Grabe no, yung mga DDS, mga minamahal, kung magpakalat ng fake news. Kaya nga sabi ko, mukhang activated na nga po ang kanilang mga troll farm. Tingnan ninyo, di ba? Magpapakalat ka ng ganitong klaseng photos for what? Di ba? Para sirain ang reputation ng House of the Speaker at ng mga taong pumirma diyan nga po sa impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Alam nyo, sabi ko sa inyo mga minamahal, mahirap na talagang sugpuin yung fake news ngayon. Mahirap na. So, kailangan merong managot dito, merong accountable dito sa fake news peddling na to. Kasi hanggat hindi ito sinusolusyonan, hanggat hindi ito kino-call out, mga minamahal, paulit-ulit po gagawin, uulitin, aaraw-arawin ng mga taong ito yung pagpapakalat ng fake news. At ito po yung nakakapag-divide sa ating mga mamamayang Pilipino. Dito po tayo nagkakaroon ng pagkabuklod-buklod sa kanilang ginagawa. Kasi may maniniwala, merong hindi. Diba? So, hindi natin kasi alam yung yung utak ng bawat Pilipino. Meron kasi medyo tawag dito, medyo slight na matatanda na. So, kung ano lang yung lumabas sa feed nila, pinapaniwalaan nila. Hindi ko naman sa nila lahat, Meron din naman na kakapost lang, maniniwala. Agad merong mga ganun. So, kahit palinawin mo yung sarili mo, once na merong maglabas ng fake news, talagang papaniwalaan nila, lalo pat kung ikaw ay supporters ni former President Duterte na kahit mali, sa palagay nila, ay parang totoong ginawa na yun ni House Speaker Martin Romualdez. So ngayon, ito yung totoong photo, mga minamahal. Yan yung the original one. Yan yung totoong photos, diba? Na nag-uusap-usap sila. Sa mga DDS naman dyan, alam niyo kung ayaw nyo gawin sa inyo, huwag nyo gawin sa kapwa nyo. Diba? Ayaw nyo na sinisiraan itong si VP Sara Duterte, pero kayo yung mauna-una. Kayo itong mga mahilig manira, tapos kami inakusahan nyo na meron kaming troll farm, na in the first place, ano itong ginagawa ninyo? Diba? Nagigets ninyo, mga minamahal, nakakaloka talagang nila, mga paratang. Sino ba yung nag-post? Yan, si Jojo de Guzman, Connect TV. At kapag i-search nyo din yung kanyang Facebook, mga minamahal, talaga siya branded as a Duterte supporter. So, maybe, I don't know, when the price is right, according nga din sa sinabi mo, everything is all right. So, magkano ba yung bayad sa inyo bilang isang troll farm? Magkano ba ang binabayad sa inyo para manira kayo ng reputation ng ibang tao? Gaano ba kalaki ang ibinabayad sa inyo para
gumawa kayo ng kasiraan ng isang tao. Mga minamahal, lagi nilang sinasabi, freedom of the press, freedom of expression. Pero kung makikita ninyo, ina-apply ba nila yung press freedom na yan? Diba yung freedom of expression na yan? Paano na lang? Ina-apply nyo sa sarili nyo yung freedom of expression, pero paano na lang yung mga taong sinisiraan ninyo? Ginagawa nyo ng maligning post, malicious issues, paano na lang sila kung lagi na lang rights ninyo ang isinusumiti ninyo, binoboses ninyo, paano naman yung rights ng mga taong yan na pwede nyo naman silang batikusin when it comes to public service. Pero yung idadamay ninyo, mga minamahal, di ba? Yung kanilang, tawag dito, idadamay ninyo, pati yung kanilang pamilya, parang hindi na ata tama yun. Idadamay, gagawan nyo ng edited photos, AI, kagaya ng ng video ni PBBM, diba? Naalala ninyo, mga minamahal, video ni PBBM na AI. So, tama ba yun? Diba kaya dapat ipatawag din tong si Jojo de Guzman. Kasi mga minamahal, parang siya, nadadala sa kanyang ginagawang fake news. Kasi hanggat hindi ito nadadala, mga minamahal, paulit-ulit niya itong gagawin. Paulit-ulit niya itong uulitin ang paggawa ng fake news, which is hindi po ito appropriate, hindi po ito tama. Kasi dito po tayo nagkakabuklod-buklod. Ako nare-respeto ko si former President Duterte. Nandun pa din yung pagrespeto ko, mga minamahal, syempre. Pero kung hindi niya man lang marespeto, yung nasa administrasyon, parang baboy nun. Huwag ganun. Diba? Huwag kayong ganun. Ang pangit nun eh. Diba? Respect begets respect. Magparespeto ka kung gusto mong respetuhin din kayo. Tapos ngayon na pinapatawag kayo. Diba? Kunyari, sakaling ipatawag ka, sasabihin mo, hindi, freedom of expression lang yung ginagawa ko. Tapos magmumukha kang ikaw pa yung biktima, ikaw pa yung kawawa. Ganon sila eh. Yung sila yung gagawa ng issue. Tapos pag sila yung nasukdol, bigla-bigla silang magpapaawa. Effect. Di ba parang napakababoy nun, mga minamahal. Yung magpapaawa effect sila, yung gagawin nila na parang sila yung binibiktima dito, sila yung kinakawawa. Maawa naman kayo sa sarili ninyo. Di ba? Ito talagang mga na to. Itong mga DDS na to. Memo post lang. Magkano ba yung kitaan dyan? Di ba? Magkano ba? Gaano ba kalaki? Para nakakagawa ko yung mga ganyang klaseng fake news. Nakakaloka kasi mga minamahal. Pero feeling ko malaki yan kapag ganyan eh. Mukhang malaki. Sabi nga nila, when the price is right, diba? Alright, so kayo, ano yung masasabi ninyo mga minamahal dito? Activated na ba yung troll farm nila? So, yun po. Anyway, pengi lang ako ng comments. Siyempre, comments ninyo. Tapos like. Tapos, don't forget to subscribe mga minamahal and hit the notification bell for more updates. Yun lamang po. Ingat mga kababayan.